Ganon din ang ating mga ama naririto, ang mga ama sa trabaho sa abroad, iiwan sa ating mga tahanan, bigyan natin sa kanila isang malakas na palakpak at batiin natin sila Happy Father's Day! Happy Father's Day po! At alam niyo mga kapatid, itong araw nito, isang mahalaga yan na araw sa aking buhay. Hindi lang po ako, tatlo po kami. Si Father Agustin, ngayon nandyan sa Hawaii, si Father Francis Tamani, sa Isabela, at ako. Kami, mag-celebrate po kami ang aming 36 na anibersaryo bilang pari. Opo, opo. So, panood sila ngayon, bati ko sila. Father Agustin, Father Francis, happy anniversary po. Palapakan natin sila din po. Imagine 36 years, parang tagal, no? Hindi po, parang kahapon lang. Ang bilis, ang tagbo ng panahon. God is so good. Talagang super bait talaga ang Panginoon. Bakit ba, mga kapatid? Dahil nagtanim ng Panginoon itong binhi ng kaniyang kaharian. Hindi lang po sa amin, hindi lang po sa atin, pero sa lahat. Kailan siya nagtanim? Noong tinanggap natin ang ating banal na sakramento ng binyag. Pero itong binhi na nagtanim noon, every time na magsisimba po tayo, every time na nagkinig natin banal na salita ng Panginoon, every time na tanggapin natin isang vokasyon, tawag ng Panginoon, katulad sa inyo mga magulang, mag-asawa, sakramento ng kasal, katulad sa amin, maging pari, sakramento ng pag-ordinan. Doon mga kapatid, tuloy ang tawag natin na that we've been it will continue grow. Bakit siya nagtanim sa ating puso, ating buhay itong binhi na ito? Upang lagi tayong sumama sa Kanya, sa Kanyang kaharian. Amen? Amen? That is why mga kapatid, ang ating prayer na, Our Father, we all say, Thy kingdom come. Tingnan niyo, Thy kingdom come. Here on earth nga as it is in heaven. So lagi. Pero mga kapatid, alam natin, talagang realidad, minsan, hindi nandiyan sa tayo sa kaharian ng Panginoon. Minsan, masama na elemento sa ating buhay. Minsan, disappointed tayo. Minsan, frustrated tayo. Marami mga iba-ibang klase na pagsubok sa ating buhay. Po? So those times, ano ba? What will sustain us? Una ay mga kapatid, what will sustain us is the virtue of patience. That the patiently waiting, tawag natin na mga kapatid, matyagang naghihintay, katulad ng isang magsasaka. Ito sabihin ng Panginoon. Narinig pa natin dati unang talinghaga, sinabi ni Lord, ito naghahasig, pagkatapos uwi na siya. Gagawa siya sa kanya sarili na trabaho. Sabihin ng Panginoon, narinig din natin, sinabi ni Propeta Ezekiel, dati unang pagbasa, kunin ko isang pinakamahusay na sanga at nagtanim ako. Nagtanim na siya. Then we have to be patient. So mga kapatid, let that kingdom grow within us. Minsan pasaway tayo, minsan takas tayo sa harapan ng Panginoon, Ibang mga tao, sabihin ng Panginoon, be patient.
Amen? Amen? Pangalawa ay mga kapatid, sabihin ng Panginoon, magiging umaasa tayo sa Kanya. Umaasa tayo. Dahil minsan mga problema, di natin alam bakit gano'n na nangyari. Pero sabihin ng Panginoon, be hopeful. Dahil hindi na tayo iwanan. Laging sumama siya sa atin. Kahit naglakad tayo sa kadiliman, sabihin ni Propeta David, nandyan na rin siya bilang gabay sa buhay natin. Mga kapatid, ano sinabi ni San Pablo, ito mga Kristiyan sa Corinto, sinabi po niya, we walk not by sight, but by faith. Sinabi niya, namumuhay tayo ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. We walk not by sight, but by faith. Alam ko, kahit hirap nga, kahit may problema, kahit masakit nga, nandyan ang Panginoon. That is faith, mga kapatid. Hindi tayo makita kahit alam natin. Katulad ng mga Israelita, no? Galing sa Egypto, ang mga alipin sila sa Egypto. God liberated them, no? Pupuntang the land of promise, flowing with milk and honey. Ano nangyari? Habang naglakad, narinig nila ingay-ingay. Parang takbo ng mga kabayo. Tingnan nila sa likod. Ang mga Egyptio, no? They were chasing the Israelites, you know. Ano ba nandyan sa harapan nila? Maluwag na dagat, Red Sea. If they walk to by sight, mga kapatid, siyempre babalik na sila nga sa Egypto. Pero hindi. Sinabi ng Panginoon kay si Moses, lead them through the sea. Imagine, God parted the sea, dagat para sa mga Israelita. Mga kapatid, the Lord is telling us today, kahit nagtanim na ako itong binhi ng aking kaharian sa puso mo, sa buhay mo. Minsan, pansin natin that seed is not growing. Sabihin ng Panginoon, be hopeful. Amen? Amen? Patience nga, hope nga. Pangatlo ay mga kapatid, sabihin ng Panginoon sa atin, being together, pagiging makasama tayo. Kahit anong hirap, makasama tayo. Itong tawag natin mga kapatid, that is synodality. No, maraming beses na tayo narinig. Synodal na simbahan. Ano ibig sabihin itong synodality or synodal na simbahan? Walang iwanan. Tayo, lahat tayo. Include na lahat. Hindi tayo watak-watak dahil sa problema, dahil di natin ayaw, dahil may disappointment na, frustration na. Sabihin ng Panginoon, through it all, stay together. Narinig pa natin mga kapatid dito sa Ebanghelyo, itong pangalawa na talinghaga na sinabi ng Panginoon, nagtanim na itong pinakamaliit na binhi ng mustasa. Sinabi ng Panginoon, kapag lumaki, tingnan ninyo, nandiyan ang mga sanga. Sinabi ng Panginoon, mga kapatid, sinabi niya, ang lahat ng anupat ang mga ibon, uri ng ibon, ay nakapamumugat sa mga sanga nito. Imagine, inviting, no? Welcoming, That is Synodal Church. So mga kapatid, habang nandito tayo, sabihin ng Panginoong Jesus sa atin, patient tayo, hopeful tayo, pagiging sama-sama po tayo sa ating paglalakbay patungong Kanyang kaharian. Amen? Amen?
Kahit sinabi ni Santo Papa, siguro nagbasa ninyo, no? Sinabi niya sa mga kaparian, huwag kayo masyadong madaldal sa sermon nyo. Mga tao, tulog-tulog lang. Tulog ba kayo? Sinabi niya, maximum 8 minutes lang daw kami mag-sermon. Sige po. Wala pang 8 minutes. 1 minute pa. May kwento ako, no? May isang lalaki, ang pangalan niya si Dagul. Si Dagul, namatay na si Dagul. Siyempre gusto niya pupunta sa langit. Nandiyan na siya sa harapan ng pearly gate. Katok siya. Lumabas si San Pedro, hawak na malaking libro. Tanong ni Pedro, anong pangalan mo? Sinabi niya, Dagul. Saglit, tingnan ko. Wala naman ang pangalan mo dito. Disappointed si Dagul, pero hintay siya. Then biglang dumating ang demonyo. Tanong ng demonyo sa kanya, ano nangyari? Sinabi ni San Pedro, wala daw ang pangalan ko sa libro niya. Tanong ni demonyo sa kanya, ano gusto mo sumama sa akin? Sinabi ni Dagul, sige po, saan tayo pupunta? Sinabi ni demonyo, diretso ka sa corridor. Then abot mo tatilong na malaking hall sa kaliwa. Piliin mo kahit ano. Umalis na si demonyo. Then si Dagul, naglakad siya sa corridor. Habang kundi naglakad, nakita niya sa kaliwa isang malaking hall. Maraming tao. Pumasok si Dagul. Sobrang init. Takbo siya, lumabas siya. Sinabi niya, naku, hindi ko kaya ganitong klase na init, sabi. Then naglakad siya ulit. Then nakita niya isa pa malaking hall. Siksikan ng mga tao. Pumasok siya. Pumasok na siya, tapos ang sobrang lamig. Parang Antarctica. Super lamig. Lumabas siya agad. Sinabi niya, hindi ko kaya yung ganong klase na lamig. Naglakad siya kundi, then nakita niya isang malaking hall, ang mga tao, then nag-inom silang kape. Sinabi ni Dagul sa sarili niya, okay naman sige, timpla din akong kape. Habang about to drink na, may public announcement system. Sinabi, break is over, time for 10,000 push-ups again. Tingnan ninyo. No, lagi silang push-up na doon. Wala sila. Tingnan niyo mga kapatid, no? Sabihin ng Panginoon, wag na tayong yanda po doong klase ng lugar na init nga, no? Super lamig nga, ganong klase ng lugar. Gusto ng Panginoon, sama-sama tayo sa Kanyang kaharian. Amen? Amen? Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo,